Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Kamusta po kayong lahat? I hope kayo po ay nasa mabuting kalagayan at kayo po ay patuloy na lumalakad kasama ang ating Panginoon. Maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa amin sa gawain ito. Nawa ay tayo pong lahat ay mabless ng ating Panginoon sa lahat po na matutunghayan natin. Ito may mapanalangin, pag-awit sa Kanya, at pakikinig ng salita niya. Kaya naman po, i-ready po natin ang ating mga puso, ating mga isipan sa blessing na i-reveal ng ating Panginoon sa umagang ito. Para naman po sa ating mga announcement, kami po ay nagagalak at excited dahil magbabalik na po tayo sa ating live service sa susunod na linggo. Opo, dahil po medyo nabawasan na po ang restriction ng ating pong lugar under GCQ, tayo po ay maaaring nang bumalik sa ating gawain, sa ating service, sa ating church. Ngunit tayo pa rin po ay kailangan sumunod sa mga alintuntunin na ibibigay ng gobyerno patungkol sa pag-iingat sa COVID. Alright? So, yun po. Pangalawa pong announcement, kung kayo po ay magbabahagi ng inyong mga offerings, message nyo lamang po si Tita Mirna o kaya si Ate Jen, or you can look up or just put your offerings dito sa ating online banking na ipapakita natin sa screen. Ayan, okay? So yung pangatlo po, kung kayo po ay merong mga panalangin, mga prayer requests, ito po ay welcome sa bawat isa. Magsabi lamang po sa ating mga leaders o kaya mag-message po sa ating mga online accounts. Yung FB account po natin, napaka-active natin dyan. Pwede po kayo mag-share ng mga natutunan nyo o yung gusto nyo pong ipanalangin. Ngayon po, samahan nyo po ako na manalangin muna tayo bago po tayo magsimula sa ating pag-aawit sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat sa patuloy na biyaya mo, Panginoon. Kami po ay nagagalak, kami po ay merong puso, Panginoon, na nagpapakumbaba na lumalapit sa iyo, Diyos. Patuloy nga po na sakupin niyo po, O Diyos, ang aming buhay. Sa aming pong gawain sa umagang ito, dalangin po namin na magkaroon po ng revelation sa aming mga buhay, yung ituturo mo sa amin. Nawa yung mapapakinggan namin na yung salita, Panginoon, ay magbago ng buhay namin. At muling ma-revive, Panginoon, yung spirit, Panginoon, yung spirito na gustong maging katulad ka, Panginoon. Yung spirito na gustong maging follower mo, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na sa bawat kapatid namin na naririto, nakasama namin sa gawain na ito, dalangin po namin na i-ready niyo po yung mga puso namin, ang mga isipan namin, Panginoon, sa lahat ng matutunghayan namin sa umagang ito. Ikaw, Lord, ang patuloy na luminis, O Diyos, na aming mga puso. Patuloy niyo kami baguhin, Panginoon, na ayon sa iyong kagustuhan, Panginoon. Sa iyong lahat na papuri at pagsamba, iniimbitahan po namin ang iyong banal na Espiritu na sumama sa amin, sa aming gawain na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po kami na awitan at papurihan ng Diyos sa umaga pong ito. This house is built on Christ.
together now to worship Him. This house is built on Christ a rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for miracles. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Atin pong patuloy na awitan at papurihan ng Diyos sa mga oras po nito. Lord, you fall the earth and all of heaven to come and seek your face. Worship you with all I have within
Samahan niyo po akong basahin ang Aklat ng Mga Awit 148. Aklat ng Mga Awit 148. Paanyaya sa lahat upang purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel, magpurit magdiwang, kasama ang hukbo noong karangitan. Ang araw at buwan, siya ay purihin. Purihin din siya ng mga bituin. Mataas na langit, siya ay purihin. Tubig sa itaas, gawin din ang gawin. Siya ang may utos na kayo'y likhain, kaya ang ngalan niya ay dapat purihin. Kanyang itinatag, kanilang kinalagyan. Hindi magbabago, magpakailan pa. Purihin niyo si Yahweh, buong sanlibutan, maging dambuhala nitong mga karagatan. Ulan na may yelo, kidlat pati ulan, malakas na hangin, sumunod na lahat. Pagpupuri kay Yahweh, lahat ay magpupuri. Mga kabundukan, mataas na burol, malawak na gubat, mabubungang kahoy, hayop na maamot, mailap na naroon, maging hayop na gumagapang at mga ibon. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Sa ngalan ni Yahweh, magpuri ang lahat, ang kanyang pangalay pinakamataas, sa langit at sa lupay, maluwalhating ganap. Verse 14, siyang nagpalakas ng sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Purihin si Yahweh. Ito po ang salita ng Diyos. Good morning po sa ating lahat. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay sa Genesis 50, chapter 50. So yung Genesis chapter 50, ito po yung last chapter sa Genesis, no. So dito natin makikita yung pagkamatay ni Jacob at saka ni Joseph. Tapos dito rin natin makikita yung kung ano yung naging reaction ng mga kapatid niya nung namatay yung tatay nila. So pinamagatan ko ito na love until the end. So buksan natin yung mga Bible natin sa Matthew 24:12. Ang kasama ay lalaganap, ano pat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Tayo po manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo sa pagkilos mo po sa aming mga buhay, sa patuloy na pag-iingat mo sa amin. Patuloy namin dinadalangin sa iyo ang pagkilos mo sa aming pananambahan sa pagkakataong ito. Dilayin ko ang mga makikinig, ang mga makikisabay, makikiisa sa amin sa pananambahan sa iyo ay patuloy mong pagpalain. Ikaw po ang mangusap sa pamamagitan ng iyong salita. Dalangin ko na patuloy kang manguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Samahan mo po kami hanggang sa wakas. Nagpapasalamat po kami sa iyo sa patuloy na pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa patuloy na pagpapala mo. Patuloy ka namin pinupuri at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun yung sabi dun sa sa Matthew 24 verse 12, ang sabi dito, ang kasama ay lalaganap, anapat manlalamig ang pag-ibig ng marami. So etong Genesis 50, dito ipinapakita dito yung pag-ibig ni Joseph sa kanyang tatay, sa kanyang ama, pag-ibig ni Joseph sa kanyang mga kapatid, at saka pag-ibig ni Joseph sa Diyos. So ito yung pag-aaralan natin sa sa chapter na to. Dito sa ating pag-aaral, doon sa John 4:19, ang sabi rito sa John 4:19, sabi sa English, we love because He first loved us. Sabi doon, umiibig tayo dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Pero sabi dito sa verse na yun, sabi rito sa 4:19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Doon naman sa Romans 5:8, sabi doon,
But God demonstrated His own love toward us, sabi sa English, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sabi sa Tagalog ganito, sabi dito, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. So makikita natin dito, no, ang Diyos yung unang nag-ano sa atin, talagang umibig, no, para maranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, para makita natin kung ano yung pag-ibig na totoo. So dito sa love until the end, makikita natin din yung kanina yung sinabi ko na ng tatlong pag-ibig ni Joseph. So tatlong klase ng pag-ibig ni Joseph. So makikita natin dito na ang Diyos nung minahan niya na tayo no? kahit na ano yung kalagayan mo, ano yung kinalalagyan mo, mahal ka na ng Diyos, mahal na tayo ng Diyos. So sabi nga dun sa Romans 5:8, but God demonstrated His own love toward us in that while we will yet sinners, Christ died for us. So ipinakita ng Diyos yung pag-ibig niya nung makasalanan pa tayo, hindi dahil sa mabuti tayo, dahil sa mabait tayo, hindi dahil sa magaling tayo kaya tayo ibig ng Diyos, kundi pinakita niya yung pag-ibig niya kahit na nung tayo ay makasalanan pa. Hindi niya tinignan yung maganda sa atin. Hindi yan ang tinignan niya. Kundi ang tinignan niya ay etong taon to kailangan ko itong mahalin dahil kailangan niya ng pag-ibig. So bawat isa sa atin nangangailangan talaga ng pag-ibig. Meron tayong ganun na feelings na gusto natin na tayo ay mahalin o kaya gusto natin magmahal kasi nga ang Diyos yung unang nagmahal sa atin. So makikita natin dito na yung pag-ibig hindi ito pansamantala o kaya hindi ito natatapos agad. Actually ang Diyos nga iniibig niya tayo hanggang sa wakas. Dito sa love until the end. Kaya ito yung title na inilagay ko kasi makikita natin dito ito na yung wakas ng buhay ni Jacob tsaka yung wakas ng buhay ni Joseph. Actually dito sa Genesis 50 dito sinabi yung pagkamatay ni Joseph at saka ni Jacob, no. So makikita natin doon na kahit na mamatay na yung tatay niya, ipinakita pa rin ni Joseph yung pag-ibig niya dun sa tatay niya, sa kapatid niya, tsaka sa Diyos. So dito natin makikita yun. So yung una, pinakita niya yung pag-ibig niya sa tatay niya. Love to his parents, to his father. Dun sa verse 1 to 4, ipinakita niya dun sa verse 1, ang sabi dun sa Genesis 50 verse 1, ang sabi rito ganito sa Tagalog. Sabi, niyakap ni Jose ang kanyang ama at umiiyak na hinagkan. So makita natin dito yung longing ni Joseph, yung pagkamis niya sa tatay niya talagang sobra kasi makikita natin dito dun sa Genesis 37 verse 2, 17 years old pa lang siya, nawalay na siya sa tatay niya. Isipin nyo, 17 years old, parang batang-bata ka pa lang o binatilo ka pa lang, nawalay ka na sa tatay mo. Tapos, nagkita muli sila nung ilang taon na ba siya? Nakalimutan ko. Anyway, nagkita sila siguro mga siya 110 mga 90 siguro, mga 90 siguro, siguro mga ganun, siguro. So, anyway, ang sinasabi rito, biro mo 17 years old siya nung nawalay siya sa tatay niya. So 17 years old sila magkasama ng tatay niya. Tapos nung nasa Egypt na yung tatay niya, 17 years old na buhay yung tatay niya sa Egypt. Bali ang pagsasama na nila ng tatay niya is 34 years lang. So napaka-ikli ng 34 years na pagsasama nila. Nabuhay pa si Joseph ng 110. So mga 8 years na hindi niya nakasama yung tatay niya, no? Parang ganun.
Anyway, no, siguro mga ganun. So makikita natin dito na talagang na-miss niya yung tatay niya o parang nangihinayang siya na na namatay na agad yung tatay niya. Pero ang maganda rito, ipinapakita niya doon sa sa pagkakataon na ito na kung paano niya minahal yung tatay niya. At least sa 17 years na pamamalagi ni Jacob doon sa Egypt, at least napaglingkuran niya, inaipakita niya yung pagmamahal niya dito sa kanyang tatay, no? At hindi lang sa kanyang tatay, kundi sa buong bayan nila, sa buong pamilya nila. At isang malaking pagpapala yun. Even si Jacob, nasabi niya doon na hindi niya naiisip na makita pa si Joseph. Kasi alam niya patay na, no? Pero sabi niya doon, pati yung apo o yung anak ni Joseph pala, yung apo niya, yung anak ni Joseph. Ay, tama ba? Apo na anak. Yung anak ni Joseph na si Manasseh at saka si Ephraim, nakita niya pa, di ba? Ang laking pagpapala. Ibig sabihin nun, talagang ibinigay pa sa kanya ng Diyos yung desire ng puso niya na makapiling niya pa yung pinakamamahal niyang anak. Alam naman natin kung gaano kamahal ni Jacob si Joseph, di ba? Ginawa niya pa ito ng baro na iba-iba yung kulay. Makikita natin doon yung pagmamahal niya. So, kung paano niya ipinakita yung pagmamahal niya dun sa kanyang sa anak niya na si Joseph, no? Kung gaano niya to binigyan ng importansya. Actually, dahil nga sa pagmamahal niya, nainggit yung mga kapatid ni Joseph na nainggit sila. Pero makikita natin dito kapag minamahal mo yung anak mo, no? Love begets love, eh. Talagang yung pag-ibig, nagbubunga ito ng pag-ibig din, no? Kapag pinapakita mo na mahal mo yung anak mo, mahal mo yung kapatid mo, parang rules of thumb yun, eh, na kung ano yung tinanim mo, aanihin mo yun. Kung ano yung tinanim mo, aanihin mo. Ibig sabihin, kung nagtanim ka ng pag-ibig, aani ka ng pag-ibig, no? Makikita mo yung pag-ibig ng mga tao iniibig mo rin pagdating ng panahon. So dito, ipinakita niya ni Joseph, no, na mahal niya yung tatay niya. Kasi nung nalaman niya nga nung nalaman niya na may sakit na doon nalaman niya na may sakit na, pinuntahan niya agad yun. Tapos nung namatay na, yun, niyakap niya pa. So, yun, yung loneliness niya doon sa tatay niya, ganun katindi. Kasi 34 years lang silang magkasama. So, pangalawa, respect. Di ba? Yung pagrespeto rin, isang sign ito ng pag-ibig, eh. Actually, doon sa Ephesians, bagamat hindi pa nasusulat yung Ephesians nung panahon ni Joseph, pero alam na nila na dapat nilang irespeto yung tatay, yung mga magulang nila. Dahil actually itong Ephesians kinuha lang to sa Exodus at saka Deuteronomy. So sa Ephesians 6, sabi rito, Ephesians 6:1-4, sabi rito ganito, Ephesians 6:1-4. Sabi rito, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at nadawig ang iyong buhay dito sa lupa. So sa mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. So makikita natin dito, no, na even si Pablo, sinasabi niya na sundin niyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Tapos sabi niya doon, igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. So makikita natin dito, no, sa utos pa lang, iniutos na rin yung obey your parents, no? Yung respect your parents. So sa 10 utos, tama ba? Sa 10 utos nakasama 'yon na obey your parents, siguro ganun. So makikita natin dito, no, na inuutos talaga yung pagrespeto sa magulang. At si Joseph, alam niya tong bagay na to. Bakit? Kasi siguro inaral sa kanya tong mga etong mga pagsunod sa Panginoon o pagsunod sa Diyos. Kasi nga lagi silang magkasama ng tatay niya, o kaya meron silang
meron silang mga bonding moment o kaya meron sila talagang malalim na pinagsamahan ng tatay niya kasi nga siya yung pinakamamahal. So kaya siguro siya yung, kung mababasa nga natin dun sa Genesis 37, siya yung nasa bahay nun, yung mga kapatid niya nandun dun sa parang at nag-aalaga o nagpapastol ng mga hayop nila. So makikita natin dito na si Joseph meron siyang bonding moment sa tatay niya. Siguro naituro sa kanya na dapat mong galangin yung magulang mo, dapat mong sundin ang Diyos, dapat mong bigyan ng pahalaga ang Diyos, dapat mong magtiwala sa kanya. So makikita natin dito na si Joseph meron siyang ganung pagkatao na gumagalang sa kanyang mga magulang. So makikita natin dito yung mga dapat gawin sa isang bangkay, sa isang patay, pinagawa ni Joseph yun sa kanyang tatay, inimbalsa mo, nilagay sa coffin, sa taol, at inilibing ng maayos. At saka hindi lang yun, pinagdiwang pa nila yung siguro yung pag-alaala dun sa kanyang tatay na nabubuhay pa to. So may mga ginawa si Joseph na katangi-tangi para sa kanyang tatay o nagpapakita ng paggalang sa kanyang tatay. So dapat yung bawat anak magkaroon ng ganitong puso na may paggalang sa magulang. Hindi naman importante na lagi mo mabigyan ng kasiglahan o ng kaluwagan yung magulang mo. Hindi yun eh. Ang importante iginagalang mo yung magulang mo ayon sa sinasabi ng Bible. Kasi may mga tao na nabigyan nga nila ng magandang buhay yung magulang nila pero suwait naman sila, di ba? Pero lapastangan naman sila sa magulang nila. Pero hindi naman nila sinusunod talaga yung magulang nila. Nabigyan lang nila material na bagay pero hindi talaga nila iginalang yung magulang nila. So dapat hindi tayo mga Kristiyano, dapat nandoon yung paggalang, nandoon yung pagbibigay ng pagpapahalaga doon sa mga magulang mo. Lalo na kapag nakikita mo yung magulang mo, di ba yung tumatanda na, siguro doon mo pala marirealize kung huli na yung lahat na dapat mong gawin. No? Kasi yung minsan nakakala kasi natin material na bagay yung dapat natin ibigay sa mga magulang natin o kaya dapat mabigyan natin sila ng magandang buhay o kaya magandang kalagayan. Pero minsan naisip ba natin na dapat ang gusto nila talaga yung mahalin mo sila, igalang mo sila, bigyan mo sila ng pahalaga. So hindi material na bagay. So minsan ang akala ng mga tao ganun mabigyan mo ng material na bagay yung magulang mo, okay na. Hindi yun. Ang pinaka-importante talaga yung irespeto yun. Kasi irespeto mo yung parents mo. Pero syempre dun sa respect kasama yung pag magkaroon ka ng desire na maging maalwan yung buhay nila, maging maayos yung buhay nila. So dapat maging ganun tayo bilang isang Kristiyano sa mga magulang natin. Hindi natin dapat palagpasin yung pagkakataon. Kasi yung pagkakataon na binigay sa atin, meron lang yung allotted time. Yung halimbawa, yung mga magulang natin, gaano ba sila mabubuhay? Katulad nga si Jacob, 147 lang siya taon na nabuhay. Buti nga nakasama pa siya ni Joseph ng 17 years dun sa Egypt. So hindi natin alam na kung gaano katagal pa makakasama natin yung mga magulang natin. Ang importante nito, maipakita natin sa kanila na mahal natin sila, na nirespeto natin sila, at saka binibigyan natin sila ng pahalaga. So, pangalawa, love to his brother. Doon sa verse 15 to 21, sabi doon, chapter 50, verse 15 to 21, sabi rito, mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Bakit sila nag-alala? Kasi meron silang ginawang kalokohan, di ba? Binenta nila si Jose, and pinagbilan nila, pinabayaan nila, tapos niloko nila yung tatay nila na napatay na si Jose, sabi nilang ganun. So sabi rito, nag-alala yung mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose? At ganyan tayo sa kalupitan ginawa natin sa kanya. Biro mo, di ba? Naisip nila na kalupitan yung ginawa nila nung panahon na yun. Pero nung ginagawa nila ito, hindi nila naisip. Minsan ganun din tayo, bulag tayo sa kasalanan.
yung ginagawa natin kasalanan, hindi natin naiisip na malaking epekto nito sa ibang tao o kaya meron tong impact sa ibang tao na hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa kanila. No? Sabi nga dun sa sabi ni yung isang interview dun sa isang artista, sabi niya ganun, umiiyak siya kasi merong ginawang masama sa kanila yung isang tao, yung tao. No? Sabi sa kanya ng anak niya, ba't ka umiiyak? Sabi ng nanay niya, meron kasing ginawang masama yung ibang tao sa atin. Bakit ikaw ba gumana masama? Sabi gano'n ng anak niya. Sabi niya, hindi, wala akong ginawang masama. O wala kang problema, di ba? So dapat ganun isipin natin na kapag wala kang ginagawang masama, wala tayong problema, hindi tayo problema. Katulad nito mga kapatid ni Jose, di ba? Dahil meron silang ginawang masama, na nagkakaproblema sila ngayon, sila, ang sabi nila, meron silang, meron silang pagkatakot. Sabi dito, paano kung galing pa sa atin si Jose? At ganyan tayo sa kalupitan ginawa natin sa kanya. Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabing ganito. No? Bago mamatay ang ating ama, pinagpili niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. So, makikita natin dito, no? Humihingi sila ng patawad o ginamit pa nila yung tatay nila ng patay na patawarin sila. Pero si Jose hindi yung hindi yung tipo na ugali niya o yung attitude niya. No? Hindi nila kilala si Jose. Bakit? Di ba yung cupbearer, di ba? Yung cupbearer nga 2 taon siya nakalimutan Di ba? Hindi niya binalikan yun, di ba? Ikaw 2 taon mo nakalimutan Ang tagal-tagal ko sa kulungan, samantalang sinabi ko sa iyo, pagka nasa paraon ka, sabihin mo na merong gano'n, di ba? Naalala lang siya nung nanaginip yung paraon ng ika-2 taon. So, biro mo, 2 taon pa siya naghirap sa kulungan, no? Pero ginawa niya ng kabutihan ng tao. Hindi gano'n kasi yung yung ugali niya. Actually, merong different perspective si Jose, di ba? Meron siyang ibang pananaw, meron siyang ibang focus. Saan siya nakafocus? Sa Diyos. Diba? Doon nakatuon yung paningin ni Jose doon sa ginagawa ng Diyos sa buhay niya. Dito sa verse 21, sa verse 20 yata, sabi rito ganito. Sabi rito, verse 20. Sabi, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinagdulot niyo ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dito'y marami ang naligtas ang marami. So makikita natin dito na yung perspective ni Jose, kakaiba dun sa mga kapatid niya. Bakit? Ang perspective ni Jose, no, ang Diyos, ang merong nito, merong plano nito. Siya yung gumawa dito sa bagay na to. Bagamat ang intention nyo, sabi niya, ang intention nyo ay masama, pero merong plano ang Diyos na napakabuti. Di ba yung perspective niya kakaiba sa perspective ng karaniwang tao. Dapat maging ganun din tayo. So dito sa 1 Peter 4:8, sabi dito ganito, 1 Peter 4:8. Sabi, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Di ba? Sabi doon, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Di ba yan yung sa madaling sabi, yung pagmamahal, kaya magpatawad ng mga kasalanan na ginagawa sa ng ibang tao. So kaya nga sinasabi sa atin, love your neighbor as you love yourself. Kung mahal natin yung kapitbahay natin, yung mga tao na kapaligid sa atin, kahit na ano pa yung gawin niya kasalanan, kahit na ano pa yung gawin niya na masama sa iyo, mamahal mo pa rin siya. Nung isang araw nga, papasok yata ako ng office papunta ako ng office. Nakasalubong ko dun sa makitid na daan yung parang pick up yun So paglagpas ko dun sa pick up, sabi sa akin ng tricycle driver, practice pa boy, parang ganun, practice ka pa, ganun. So parang yung tenga ko umugong yung tenga ko no? Parang dapat mo ba sabihin sa akin yun?
Parang gusto kong gantihan yung yung tricycle driver buksan yung bintana. Pero sino ba talaga yung sabi nga ng isang ng turo? Sino ba yung pinaglalaban mo? Kung sarili mo pa yung pinaglalaban mo, buhay ka pa. Ibig sabihin yung sarili mo, hindi pa namamatay. Dapat, kung meron ka pa, o pinaglalaban mo pa yung karapatan mo, yung gusto mo, di ba? Ibig sabihin nun, hindi ka pa patay para kay Kristo. Dapat ang ipaglaban natin kung ano yung para sa Diyos, yun. Kung ano yung kalooban ng Diyos, kung ano yung patungkol sa kanyang kaharian. Dapat yun ang ipaglaban natin, hindi yung pansarili mo, hindi yung pansarili mong laban ang gawin mo, kundi yung laban ng Diyos. So, yung makikita natin dito, no, na dapat magkaroon tayo ng kakaibang perspective. Ngayon kung sinabihan mo ako ng ganyan, di ba? Dapat di mo napansinin, dapat palampasin mo na, ignore mo na lang. Kasi kung mahal mo talaga itong taong to, kahit ano pa yung sinabi niya sa'yo, kakalimutan mo di ba? Kakalimutan mo na yun. Yahan mo na yan. Talagang siguro hindi niya lang alam yung sinasabi niya. So, makikita nga natin si Kristo, nung nasa krus ng Kalbaryo siya. Sabi niya doon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Di ba? Makikita natin doon na si Kristo mismo nagsabi na gano'n. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam yung kanilang ginagawa. So makikita natin din si Esteban, ganun din yung sabi niya, no, na wag mo silang papanagutin sa kanilang kasalanan, sabi ni Esteban yata dun sa Acts, no. So dapat magkaroon tayo ng ganung perspective, no, na yung kung marami tayong pag-ibig, no, kahit na ano pa yung mga kasalanan na ginagawa ng nasa paligid natin, hindi natin yung papansinin, no, hindi natin yan iiskuran, di ba? O yan, nakadalawa ka na, nakatatlo ka na, hindi natin iiskuran yung ginagawa nilang mali. Bakit? Dahil yung pag-ibig, no? Love records no wrong. Sabi niya, records no wrong. Sabi niya. So, pangalawa, extra care. Dun sa verse 21, sabi nito, kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo, sa inyong mga anak, pagkarinig nito na panatag ang kanilang kalooban. Sabi ni ano doon, no? Ni Joseph doon. Sabi niya, ako ang bahala sa inyo, pati sa inyong mga anak. So, sabi doon, huwag na kayong mag-alala. Huwag niyo nang isipin, kalimutan niyo na yan, no? Talagang binigyan niya ng extra care. Hindi lang sila yung aalagaan niya, kundi pati yung mga anak niya, no? yung mga pamangkin niya. Ibig sabihin, wala kayong aalalahanin dahil habang nabubuhay ako yung bahala sa inyo. So, di ba, makikita nga natin doon sa Exodus, no? Nung namatay si Jose at nung wala nang nakakaalala o nakakakilala, nakalimutan na si Jose, doon pa lang nagkaroon sila naging slave sa Egypt, yung mga Israelita. So makikita natin dito na dahil sa pag-aaruga o sa pagmamahal ni Jose sa kanyang mga kapatid, naalagaan sila, no? Nabigyan sila ng protection. No? So yung pag-extra care ni pagbigyan niya ng extra care sa kanyang mga kapatid, pinakinabangan ng mga kapatid niya. Doon sa 1 Corinthians 16:14, sabi rito ganito. 1 Corinthians 16:14. Sabi rito ganito. 1 Corinthians 16:14. Sabi rito, ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyo may pag-ibig. No? Sabi doon, ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyo may pag-ibig. So, makikita natin dito, dahil mahal niya yung mga kapatid niya, dahil pinadaman niya yung pag-ibig niya sa mga kapatid niya, inassure ni Jose, yung mga kapatid niya na sabi dito, kaya huwag kayong mag-alala, ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Pagkarinig nito na panatag ang kanilang kalooban. So makikita natin dito na kinalinga ni Joseph yung kanyang mga kapatid. Bagamat patay na yung tatay nila, na kahit na masama yung ginawa sa kanya ng mga kapatid niya, kahit na pinagplanuhan siya na gawa ng masama, o kaya sabi nga doon ginawan siya ng masama, o sabi sa English, sabi dito sa English sabi sa 20 yun sa English,
sabi, masama nga ang inyong ginawa sa akin, no? Even though you have planned evil, no? O do evil, sabi doon sa English yata, na kahit na ganun yung ginawa nila, hindi pa rin yun ang tinignan ni Joseph. Hindi lang tinignan niya, hindi siya doon nag-focus, kundi nag-focus siya doon sa Diyos, di ba? Kasi yun yung ano niya, yun yung puso niya talaga eh. Yung kung ano yung plano ng Diyos, kung ano yung gusto ng Diyos, doon siya nakapokus. Tayo mga mananampalataya kasi kaya minsan tayo na nagkakaroon ng hatred, nagkakaroon tayo ng grudge, ng galit, di ba? Kasi nakapokus tayo sa sarili natin. Bakit? Kasi naargabyado tayo eh. Na nasagi yung ego natin, na nagkaroon na ano tayo na nasaling tayo eh, di ba? Na nasaktan ka eh, kaya gusto mong gumante, yun yung ano natin eh, yun yung puso natin eh. Pero si Joseph iba. Ang pananaw niya dito, dahil meron plano ang Diyos kaya nangyari itong bagay nito. So kung sa atin, kung ganun yung pananaw natin na nakatuon tayo sa Diyos, talagang iisipin natin eh, bakit parang magagalit eh, ano eh, yung Diyos naman yung pinananampalatayanan ko. Sa Kanya naman ako nagtitiwala eh. Tsaka kahit naman ako masaktan eh, di ba? Eh, ako nga nasaktan ko yung Diyos eh, di ba? Na dahil nagkasala ako, dahil tumalikod ako sa Kanya, di ba? Isipin natin na tayo na rin dating kaaway ng Diyos eh, dating kumakalaban sa Diyos eh, pero minahal tayo ng Diyos. So kung naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, maiisip mo eh na ano pa ako para magalit, no? Para magtampo, okay? Para magkaroon ng sama ng loob. Sino ako para magkaroon ng ganung puso? Pero minsan dahil sa pagkatao natin, di ba? Ako nga, sinasabi ko sa inyo, pero yung tricycle driver na umalimpas na sa akin, eh, bakit hindi mo ako kilala mag-drive kung paano pag-drive kung ginagawa, ano? Parang ganun yung naiisip mo agad eh, no? Kasi nasalin yung ego mo, na maliit ka, no? Kaya parang gusto mong gumante, di ba? Pero kung ang iniisip mo, bahala na ang Diyos sa'yo, di ba? Kaya hindi naman yung bahala na ang Diyos na sana pulling ka ni Lord, no? Hindi ganun. Kasi iba rin minsan yung ano natin eh, no? Ginagamit natin yung salita na bahala na ang Diyos sa'yo, sana pulling ka na ni Lord. Gusto natin mamatay yung tao na yun eh, no? Para makabawi tayo sa Kanya eh. O kaya para makita natin yung pagiganti ng Diyos. Hindi ganun eh, di ba? Kundi sana ang mangyari sa tao ito makakilala sa Panginoon at malaman niya na mali yung ginagawa niya. Di ba yun yung maganda? Sana ganun. So dapat magkaroon tayo ng ganung puso na dahil sa pag-ibig sa atin ng Diyos, mahalin natin yung mga tao na paligid sa atin. Ipakita natin sa kanila na yung pag-ibig ng Diyos, naranasan mo ng walang bayad. Ibig sabihin, hindi ka dahil sa mabuti ka o kaya dahil sa nakagawa ka ng maganda kaya ka minahal ng Diyos. Kundi mahal ka ng Diyos dahil karapat dapat kang mahalin mo dahil kailangan mo ng pag-ibig. Sabi nga ni Kristo na parito ako hindi para sa mga walang sakit, kundi doon sa may mga karamdaman. Na parito ako hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, sabi nila. So dapat maging ganun yung puso natin, magkaroon tayo ng tamang perspective sa bagay na to. So, pangatlo, love to his God. Yung pag-ibig niya doon sa Diyos niya. So doon sa 20, makikita natin dito, doon sa verse 20, yan sabi rito, ganito kanina, yung binasa natin. Sabi ron, sabi, ipinahintulot iyon ng Diyos, sabi dito, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon naligtas ang marami. Pinahintulot iyon ng Diyos dahil para sa kabutihan. Bagaman yung Romans 8:28, hindi pa nababasa, hindi pa nasusulat yun, o hindi nabasa ni Joseph, pero alam niyo, di ba? All things work together for good. So, dati nga nung nakaraan, diniscuss ko yung all things work together for good to those who loves Him. Sabi ni Pastor David Jeremiah, ulitin ko, na yun daw, all things work together for good. Itinatahi-tahi daw ng Diyos yung mga masasamang pangyayari sa buhay natin
para magbunga ito ng kabutihan, di ba? Yun yung ano nun. At saka magandang illustration niya dito yung halimbawa yung salt, no? Yung asin. Di ba yung asin? Pagka yung asin, composed ito ng dalawang element. Ano yan? Yung sodium at saka yung chlorine. Di ba? Yung sodium, pagka kinain yun, lason yun. Tsaka yung chlorine, pagka kinain mo yung lason yun. Pero, nung pinagsama ng Diyos yung sodium chloride, no, na naging asin, pwede mong kainin yung asin. Di ba? Pwede mo siya, ano na siya, edible na siya. Makakain mo na siya. So, makikita natin dito, bagamat masama yung dalawang element na yun, no, nakakamatay. Pero pag pinagsama yun, nagiging mabuting bagay, no, nakakabuti sa tao. So makikita natin dito na ganoon din yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin, na bagamat maraming mga masasamang nangyayari sa paligid natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa sarili mo mismo, di ba? Sa trabaho mo, sa pag-aaral, saan pa sa negosyo, may mga masasamang pangyayari nangyayari sa'yo. Pero yung mga bagay na yan, kung nagmamahal tayo sa Diyos, tatahiin ng Diyos yan isa-isa para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Para sa ikabubuti mo. So ganun yung ganun sinasabi dito ng ni Joseph. Sabi niya rito ganito, no? Subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. Pinahintulot daw ng Diyos yung pagkakabenta sa kanya, tapos naging alipin siya ni Parao, tapos natokso siya, tinukso siya, tapos pinagbintangan siya, tapos kinulong siya. Di ba? Yung lahat ng yun, para yun sa kabutihan ni Joseph. At hindi lang ni Joseph, kundi yung buong sambayanan ni Israel, di ba? Ni Jacob. So makikita natin doon na ginawa ng Diyos yung bagay na yun, bagamat masama, hindi yung, siyempre ang Diyos hindi naman siya gumagawa ng mga masama, kundi mabuting Diyos siya, no? Hindi siya gumagawa ng masama. Pero yung masasamang bagay na ginagawa ni Satanas o ng evil spirit sa buhay ng bawat sa atin, kayang gawin ng Diyos yun, pagka pinagsama-sama niya yun, ng kabutihan ng bawat isa sa atin. So makikita natin dito na, sabi rito na sabi, subalit, ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon inaligtas ang marami. So doon sa Jeremiah, sabi ng Jeremiah 29:11, ganito yung gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin, di ba? Ang Diyos hindi siya nagpaplano ng masama o hindi siya nagbibigay ng kasamaan sa tao. Sabi dito sa 29 verse 11, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo. Sabi, panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. So makikita natin doon, no? Sabi ron ng verse na yun, na merong inihanda ang Diyos para sa ikabubuti ng bawat sa atin. Bagamat minsan parang yung mga pinagdadaanan natin, masama o kaya hindi maganda, hindi mabuti. Pero alalahanin lagi natin na meron tayo napakabuting Diyos, na meron siyang plano para sa bawat sa atin na napakabuti rin. So makikita natin dito na yung dapat natin pagtiwalaan lagi yung plano ng Diyos. Actually, kung ano man yung plano ng Diyos sa buhay natin, sigurado ako maganda yun. Diba? Hindi yun para sa ikasasama mo o kaya hindi yun para sa ikapapahamak mo. So, yung plano ng Diyos sa bawat sa atin, laging napakabuti nun. Kaya lang minsan ang problema sa atin, tinatamad tayong sumunod. O kaya yung pag-ibig natin sa Kanya, minsan nanlalamig dahil doon. Kaya nga, etong pamagat na, ano ba yung pamagat natin? Love until the end. Diba? Love until the end. Dapat magkaroon tayong ganang pag-ibig Nakakita pa yung nararanasan natin. Hanggang sa mamatay tayo, dapat mahal pa rin natin ang Diyos. Hindi natin dapat ito tigilan, hindi natin ito dapat tapusin. No? So, tandaan natin na yung plano ng Diyos sa atin, yung sa bawat sa atin, napakabuti na hindi yun matatawaran. Napakaganda ng plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, pangalawa, hope, God's promises. Ang isa pa, di ba? Makikita natin doon sa Genesis 15, 13 to 15, Genesis 15, 13 to 14. 15, Genesis 15, 13 to 14. Ang sabi rito ganito, 13 to 14. Sabi rito,
pahabain ko ang iyong buhay at magiging mapayapa ang iyong pagkamatay. Daraan mo na ang mali yata. 13 pala, 13 to 14. Sabi nito, sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 40 taon. Ngunit parurusahan ko ang bansang iyon at pag alis nila roon, marami sila kayamanang madadala. So makikita natin dito, no, ipinangako ng Diyos kay Abraham, no? At si Abraham, siguro nasabi niya to kay Isaac, at sa Isaac kay Jacob. So makikita natin dito na ito yung pananaw ni Jose na pagkaalis niyo doon sa lugar na yun, no, dalhin niyo yung buto ko. Sabi doon sa Genesis Genesis 50 verse 25. Sabi rin, pagkatapos ipinagbilin niya sa mga anak ni Israel ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, isumpanin niyo sa akin na kayo'y kapag kayo'y nilingat ng Diyos at inialis sa lupain nito, dadalhin ninyo ang aking mga buto. Di ba? Makikita mo dun si Joseph, meron siyang ganung pananaw na pagka inilabas na kayo ng Diyos dito sa Egypto, dalhin ninyo yung buto ko. Bakit? Kasi alam niya, nalilingatin sila ng Diyos na papaalisin sila doon sa Egypto. Bakit? Kasi nga, ipinangako yung kay Abraham na siguro nasabi ni Abraham kay Isaac, tapos nasabi ni Isaac kay Jacob, at si Jacob nasabi niya kay Joseph. Makikita natin dito na yung pangako ng Diyos, no, pinanghawakan yun ni Joseph na darating ang panahon aalis kayo sa lugar na to. At pag alis ninyo, dalhin ninyo yung buto ko nang paglabas ninyo sa Egypto. So, no, alam ni Joseph na gagawa o kikilos ng Diyos. Pero ilang taon ba bago pa nakalabas yung yung Israel sa Egypto? Mga ilang taon, di ba? Ang tagal nun, 400 yan tayo, no? 400 years sila nasa Egypt, naging alipin sila dun sa Egypto bago pa naialis o nadala yung buto ni Joseph palabas ng Egypto. So makikita natin dito na bagaman matagal o mahabang panahon yung hinihintay natin sa pangako ng Diyos. Pero sigurado tayo na totoo yung nangako sa atin, di ba? Na hindi siya nagsisinungaling, na hindi niya babaliin yung pangako niya sa bawat sa atin. So yung mga pangako ng Diyos sa atin, hindi yun masisira. Kasi yung nangako sa atin, no, tunay at totoong Diyos. Diba? Tunay at totoong Diyos. Makikita natin nga sa yung Israel nga, yung bansang Israel hanggang ngayon, di ba? Ang dami ng pinagdaanan ng gera, ang dami na nangyari na mga bagay, di ba? Hanggang ngayon nakatayo pa rin yung Israel. Bakit? Kasi yun yung pangako ng Diyos na hindi niya pababayaan yung angkan ni Abraham. So tayong mga mananampalataya, mayroon din mga pangako sa atin na dapat natin panghawakan dahil totoo at tapat ang Diyos na nangako sa atin. Sa Romans 15:4, sabi rito ganito, Romans 15:4. Sabi rito, sa Romans 15:4, sabi, anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. So makikita natin dito, no? Kung patuloy natin binabasa yung salita ng Diyos, yung pag-asa natin, lalong lalakas, lalong tataas. Bakit? Kasi nakikita natin yung mga pangako ng Diyos, yung mga ginawa ng Diyos. Dapat natin alalahanin o dapat natin i-remind lagi yung sarili natin na yung nangako sa atin tapat at totoo, di ba? At meron siyang iniwan na kasulatan para sa bawat sa atin. Sabi nga, anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. So, dapat natin panghawakan yung mga promises ng Diyos o yung nakasulat sa kanyang salita na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Alam naman natin kung ano
yung ano natin yung dakilang pag-asa natin, di ba? Yung pagbabalik ni Kristo, yung pag-ano sa atin, pagkuha sa atin muli ng ating Panginoon Kristo. So, dapat natin tingnan, no? Dapat natin alalahanin lagi yung ano na to, yung pag-asa natin sa Diyos. Kasi kung hindi natin to kung hindi natin to aalalahanin, ano pa yung buhay natin dito? Sabi nga nila, may nagsabi nga na pwede kang mabuhay ng 4 na segundo na walang hangin, no? 4 na araw ng walang tubig yata. Tapos ano pa ba isa? 4 na minuto na may walang tubig ba yun? Ay, tama, 4 na minuto na walang tubig yata. Pero nakalimutan ko. Pero yung sa 4 na segundo na walang pag-asa, hindi ka pwedeng mabuhay. So, kung wala tayong pag-asa, di ba? Yun yung patuloy tayong tinutulak o nagbibigay sa atin ng encouragement na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, sapagkat alam natin na mayroong pangako ang Diyos para sa bawat kumikilala sa Kanya, sa bawat umaman sa Kanya. So, and lastly, dun sa 2 Timothy 3:1-5, ang sabi dito ganito. Sa English ko na lang babasahin. Kasi sa English, medyo in-emphasis yung tungkol sa pag-ibig. Sabi dito, but realize this, that in the last days, difficult times will come. For men will be lovers of self. Diba? Yun yung mangyayari. So kung mawala yung pag-ibig natin sa mga taong ito, paano na? Sabi yan, for men will lovers of self. Diba? Yung mga tao, mamahalin na lang nila yung sarili nila. Ano pa? Lovers of money. Yung mga tao magiging mapagmahal sa salapi. Boastful, arrogant, reviler, disobedient to parent, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malicious gossip, without self-control, brutal, haters of good, treacherous, hindi ko mabasa, conceited, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Sabi na, holding to a form of godliness although they have denied its power, avoid such men as this. So makikita natin dito na sa huling araw daw, ganito yung mangyayari. Marami yung magmamahal sa kanilang sarili, magmamahal sa salapi. Ano pa sabi doon? Lovers of pleasure, nagmamahal sa kalayawan kaysa nagmamahal sa Diyos. So kung hindi natin ipananatilihin yung pag-ibig natin hanggang wakas, paano na yung pagiging asin at ilaw natin sa sanlibutan? Di ba dapat natin isipin lagi na kaya tayo tinawag ng Diyos, kaya tayo niligtas ng Diyos para tayo yung mag-preserve sa mundo ito na nabubulok. Ipakita natin yung pag-ibig natin sa kanila upang maunawaan ng mga tao na paligid sa atin kung gaano sila kamahal ng Diyos. Tayo manalangin. Salamat po kami sa iyo sa pagkakataong ito na pinagkaloob sa amin. Tunay nga po na napakabuti mo po sa bawat isa sa amin na pinakita mo sa amin kung gaano mo po kami kamahal. Tulungan po kami na patuloy na magmahalan ng bukas. Ipakita namin yung pag-ibig mo sa mga tao na kapaligid sa amin kahit na masama na yung takbo ng panahon. Masama yung takbo ng aming kapaligiran. Tulungan po kami na makita sa bawat anak mo na nagmamahal kami. Tunay kami nagmamahal sa mga tao na kapaligid sa amin. Tulungan mo kami na kung kami ay naagobyado, nakakaranas ng kalupitan, nakakaranas ng hindi magandang pagtrato, mangibabaw pa rin ang pag-ibig. Dahil ikaw ay pag-ibig. Dahil ikaw ay nasa sa amin. At kung kami ay sa iyo, kung ikaw ay nasa amin, kami ay dapat magmahal. Nagpapasalamat po kami sa iyo sa pagkakataon ito na patuloy mong ipinapaalala sa amin na patuloy kami magmahal sa mga tao na kapaligid sa amin. Tulungan po kami na may pakita namin na nag-care kami sa kanila. Salamat po sa iyo sa lahat sa pangalan ni Jesus.